Pinag-usapan ng buong mundo ang pagkapaslang sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa isinagawang joint strike ng US Forces at Israeli Air Force. 40 mga top commanders ng IRGC ang kumpirmadong pumanaw. Hindi lang ang Amerika at Israel ang nagkumpirma nito, kundi mismong Iranian government. At sa pagpanaw ng mga matataas na pinuno ng IRGC ng Iran, kasama na ang supreme leader nila, ay talaga namang pinag-usapan ng buong mundo na marami sa mga Iranians ang nag-celebrate. Of course, marami din ang mga nagluksa. Totoo kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 2, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga pinakabagong reaksyon ng mga Iranians sa pagkasawi ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. By the way mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalam ang isang malungkot na balita. Sapagkat nang gumante ang Iran sa Israel, meron tayong kababayang Pilipina ayon sa ulat ng ating mainstream media dito sa Pilipinas ang nasawi. Nakakalungkot mga kaibigan na meron tayong kababayan na dadamay dahil sa gerang ito. Now mga kaibigan, ang video na inyong nakikita ngayon ay ang aktual na footage. Ang naglabas nito mismong Israel. Ito mga kaibigan ay sa Iran at hindi lang ito basta-bastang lugar sa Iran sapagkat ang naturang compound na nakita niyong umuusok at nawasak, yan ang compound kung saan doon nakatira si Ayatollah Ali Khamenei at ang maraming mga matataas na officials ng IRGC. Marami akong mga nababasang komento. Paano nalaman ng United States of America? Paanong nalaman ng Israel ang eksaktong kinalalagyan ng Supreme Leader ng Iran at maraming mga top commanders nito? Simple lamang ang sagot. Sa taas na antas ng intelligence ng United States of America at ng Israel, hindi malayo at talagang hindi imposible na hindi malalaman ang eksaktong target ng Amerika at ng Israel. Naalala ko tuloy mga kaibigan ang pagkasawi ng leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Sa Tehran din ito tinapos, doon mismo sa capital city ng Iran. Pangalawa kong naalala mga kaibigan ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Nasa ilalim ito ng building. Pero sa naturang building, yun talaga ang tinarget ng Israeli forces. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, ibinalita na si Hassan Nasrallah ay pumanaw sa airstrike ng Israel. Ngayon naman ay pinag-usapan ng buong mundo na sa loob lamang ng ilang oras nakuha ang pakay ng Amerika at Israel ang tinatawag na regime change. Si Ayatollah talaga ang tinarget at ang mga officials nito. Of course, hindi rin maikakaila na merong mga nadamay. Ayon kay President Donald Trump na kahit na nawala na si Ayatollah Ali Khamenei ay magpapatuloy ang kanilang gagawing operation hanggang sa makamit nila ang kanilang goal. At ganun din ang sinasabi ng Israel. At katunayan, nagsagawa ng pinakabagong airstrike ang Air Force ng Israel sa Iran. Ito ay matapos makumpirma ang pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran at ng mga top officials ni Ayatollah Ali Khamenei. Ganon din naman ang mga pahayag na binibitawan ng Iran sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian
at sa mga nalalabi pang mga opisyals ng Iran, magpapatuloy ang kanilang paghihiganti laban sa Israel at United States of America. Pero yun nga, ang tanong, hanggang kailan kaya tatagal ang puwersa ng Iran sa pakikipaglaban sa United States of America at Israel? Ngayon mga kaibigan, sa nangyari kay Ayatollah Ali Khamenei, pinag-usapan ng buong mundo sapagkat marami di umano sa mga Iranians sa iba't ibang bahagi ng mundo at mismong sa loob ng Iran ang nagse-celebrate sa pagkasawi ni Ayatollah Ali Khamenei. Meron akong video na ipapakita. Panoorin natin ito. Ito ay aktual na kuha sa loob ng Iran. Makikita sa videong ito na nagliliyab ba ang lugar na ito. Ito mga kaibigan ay ang compound kung saan nakatira si Ayatollah Ali Khamenei at winasak ito ng airstrike ng Israel. Sa video ay ating makikita na merong mga tao na naglulundag sa tuwa. At talaga namang hindi maikakaila sapagkat bago pa sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, nagkaroon ng isang malawakang kilos protesta sa loob ng Iran at ito mga kaibigan ay ginawa mismo ng mga Iranians at ang kanilang panawagan ang pagbaba ni Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, hindi naman bumaba si Ayatollah Khamenei pero yun nga mga kaibigan, tinapos siya ng puwersa ng Israel at ng Amerika. Sa tingin ninyo mga kaibigan, yung mga tao na nagpoprotesta na pababain si Ayatollah Ali Khamenei, ano kaya ang kanilang mararamdaman kung ang tao na kanilang nais pababain ay pinababa na mismo ng Amerika at ng Israel, yun nga lang wala ng buhay? Sigurado marami ang mga natutuwa. At katunayan mga kaibigan, sa iba't ibang bahagi ng mundo ay iniwawagayway ang bandila ng Iran sabay sigaw na salamat US, salamat Trump. Pero mga kaibigan, kahit na marami ang mga nag-celebrate, hindi rin natin maikakaila na marami din ang mga nagluksa sapagkat marami ding taga-suporta ang Supreme Leader ng Iran. At ang tanong, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Iran sa pagkasawi ni Ayatollah Ali Khamenei? Meron kayang papalit na gaya niya o wala nang papalit na gaya niya at magkakaroon na ng panibagong uri ng pamamahala sa loob ng Iran? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? At kung ano man yan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at baka naman bago ka lang sa channel na ito at baka gusto mo ang ganitong mga content, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!